Hi guys! Ayan, so magandang araw po sa inyong lahat. So nandito naman si Kindness guys sa vlog ko na po na ito guys is papasyal ko po kayo. Ayan, so ang bala ko po kasi ngayon is maligo po sa dagat. Pero sulitin natin guys. Ayan, so ito po ay isi-share ko po ito sa mga kababayan ko po dito sa Japan na gusto pong pumunta sa Fukuoken, ayan, sa Tsurunga. Yan po. So, alam ko po, sa ibang parte po ng Japan, marami pa po mga kababayan ko po na hindi pa po nakakapunta sa beach resort na ito na kung saan palagi kami naliligo. So, ngayon guys, isi-share ko po sa inyo mula dito po sa biyahe ko po kasi from Gifu, yan, taga Gifu po si Kindness, and then pupunta po tayo ngayon sa Tsurunga. Yan po. So, marami tayong madadaanan guys na beach resort, and then isi-share ko po sa inyo para naman sa mga gusto po na maligo doon o pumunta, kung ano ba yung mga para masulit niyo po. Halimbawa kung nasa malayong lugar po kayo ng parte ng Japan, nasa malayo po kayo, tapos gusto niyo pong sulitin, halimbawa mga habang bakasyon or gusto niyo mag-fishing, ayan, so itong vlog ko na po ito guys, abangan niyo po, please po, sabayan niyo po ako para po makuha rin niyo po yung mga idea kung ilang days po ba kayo pwedeng magstay doon. Ayan, kahit nagte-tent kayo sa dagat, and then pwede kayong mamingwit, sa mahilig mag-fishing, pwedeng maligo. Ayan, so marami pong pwedeng gawin doon guys, para hindi po masayang yung biyahe niyo po. Ayan, so please po sabayan niyo po ako ngayon sa aking biyahe hanggang sa pagdating natin sa dagat. Ayan, so hindi ko po alam guys kung ilang part po ito, kasi mamayang hapon maliligo din si Kindness sa dagat. Alright? So ayan guys, sa babiyahe po tayo ngayon. Siguro mula dito mga 2 hours po yung biyahe. Kapag mag-expressway po tayo from Gifu to Tsurunga, nasa mga 1 hour lang po. Since ipapakita ko po kasi sa inyo guys na hindi po tayo dadaan sa expressway, kung ano po ba yung pwede nyo pong pasyalan, daanan para masulit po ng mga kababayan ko po dito sa Japan na hindi pa po nakakapunta sa Tsurunga, Fukuoken. Ayan, para makikita nyo rin po kung ano ba yung mga pwede nyo pang gawin. Alright? Okay, let's go guys! Alright guys, paalis na po tayo guys. So ipakita ko lang po sa inyo madala ni Kindness. Ayan, so ayan po guys, so hindi naman sigurado kung matuloy po tayo. Since pupunta po kasi tayo sa dagat guys, may mga dala na pong gamit si Kindness para po sa ating fishing. Alright, so ito po ay sinishare ko po sa mga kababayan ko po na gusto po talaga pumunta sa Tsurunga na hindi pa po talaga nakakapunta. Marami po kayong pwedeng gawin doon guys. Ayan, so please po samahan niyo po ako sa aking pag-vlog. Yan, ito ay ginawa ko po guys para ma-share ko talaga sa inyo kung ano ba yung mga pwede at ano ba yung mga dapat mong dalhin. Ayan po, lalo na kung makasama nyo po yung mga anak nyo. Alright, let's go! Alright guys, nagkalis na po tayo sa bahay. Yan po. So, medyo mainit ang panahon ngayon sa Japan guys, pero sigurado po next month, ayan, simula na po ang taglamig, kaya sinulit lang po talaga ngayon ni Kindness guys. At syempre, diba, pansin nyo po guys, may sunburn pa yan si Kindness hanggang ngayon. Walang katapusan pa to guys, ewan ko kano kailan ba ito mag-heal doon, dami pa pero okay lang po yan guys, sulitin lang po natin ang summer, ayan, tapos maliligo naman, madagdagan na naman yung ating sunburn nito guys. Okay lang yan, dahil nga po kapag taglamig naman po sa Japan, mawawala na rin din yan guys, kaya go lang ng go. Okay, so let's go na guys. At mamaya guys sa biyahe ko po, update ko po sa inyo kung ano ba yung mga madadaanan ko na pwede nyo rin pong daanan kung sakali man na mapupunta pa kayo dito guys, mga kababayan ko po. Ayan, hello, mega love shout out po sa lahat. So, ayan guys, since papunta po kasi tayo sa beach at marami tayong pwedeng gawin doon. So, syempre guys, hindi pwedeng mawawala sa atin ang food trip po. Alright? So, may mga kasama po si Kindness sa beach resort na pupuntahan ko po ngayon. Ayan po, so nagdala rin po ako ng mga kunting baon rin po natin guys. Ayan po. So, may mga pork tayo na pang barbecue, fruits,
Yan po. So, konti lang naman po ang binili ni Kindness kasi nga po yung mga kasama ko rin po, may mga bit-bit na rin po sila. Actually, nauna na talaga sila doon. Okay? So, bumili din tayo ng mga inumin. Yan po guys. So, since mainit po ang panahon ngayon sa Japan, so para po sa kalaman ng lahat, ang yellow po dito sa Japan guys is free po siya, lalo na kapag namalengke po kayo sa kanilang supermarket. Ayan po. Yes po, nakikita nyo po, free po yan, walang bayad po ang kanilang yellow. And then, tsaka may plastic na po na nakahanda rin po sa mga kailangan natin na paglagyan sa ating mga pwedeng makuha natin na yellow. Ayan. So, hindi naman pwedeng maramihan ang kunin dyan guys dahil may mga limitasyon din po. Okay? So, free po siya. And then, yan po mismo ang machine na halos sa mga supermarket may mga pinoprovide po talaga sila guys para yung mga pamalengke natin hindi po basta-basta na masira. Lalo na kapag mainit po talaga ang klima sa Japan. Ayan. So, konting pasilip ko lang po sa inyo guys. Ito po yung supermarket po ng Japan. Okay? So, yan guys. At ito naman po, dahil papunta na po tayo, babiyahe po tayo. So, konting pasilip ko lang po guys. Halos kompleto na rin po ang aking mga bit-bit. So, although dalawa lang kami po ng aking husband ngayon. Ayan. Pero, naka-ready pa rin tayo guys. Dahil nga po, isa po ito sa mga sinishare ni Kindness na kapag pumunta po tayo sa isang mga pasyalan or sa mga dagat, syempre kompleto po tayo guys. Dahil nga po pwede, kung ano po yung pwede nating gawin. Katulad po niyan, maligo sa dagat, may kasama ng food trip, and then syempre sa pamimingwit din guys para hindi rin tayo magutom. Yan po, dahil syempre lalo po sa fishing spot, mas nag-i-enjoy tayo kapag marami na pong mga mahuhuli natin na isda. So minsan tatamarin na po tayo guys na pumunta pa sa mga convenience store. So why not mag-ready na po si Kindness sa kahit hindi man tayo needs na kailangan talaga na mamalingki ng maramihan. Okay? So ayun guys, bumiyahe na po si Kindness ngayon at papunta na po tayo guys mismo sa ating destination sa Fukoiken ng Churunga. Ayan. So yung Fukoiken po kasi guys is napakalawak po talaga din na place na iyon. Okay? Alright guys, dito na po tayo ngayon guys. Ito po yung tinatawag dito guys. Kung gusto nyo po mamasyal din po dito, yung Warland po, yung old battlefield po noon ng Sekigahara, dito po yun banda. Ayan, so sa mga gusto po na pumunta po ng Fukoiken, tapos gusto nyong sulitin yung pasyal nyo po, so agahan nyo po guys dahil pwede po kayo dito mamasyal mismo. Ayan, ito yung dinaanan natin guys. Ito po yung parte ng Sekigahara po na kung saan yung nangyari noon. Ayan, so marami po silang mga statue dyan. Kung gusto nyo po, medyo malaki rin po kasi siya na libutin kayo. Kailangan nyo po ng oras po kapag mamasyal po kayo dito. Alright, so ito po guys ay sinishare po ni Kindness para nga po sa mga kababayan ko po na gusto po talaga na sulitin nyo, lalo na kapag malalayo yung po mga biyahe nyo, para hindi naman masayang yung inyong oras sa biyahe. So marami kayong pwedeng pasyalan dito guys. Hindi lang po maligo sa dagat, marami po. So ayan, so nadaanan na po natin guys. Hindi ko lang po talaga mapakita yung Sekigahara, yung Warland po. So pwede nyo lang pong hanapin mismo guys ang kanilang link po. Pwede po kayong babasyal doon. Alright? So ayan guys, dito naman tayo guys sa napakaganda pong view. Ayan, so papakita ko po sa inyo guys ang ayan po guys, so Mount Ibuki. Alright, so yes po, nandito po mismo rin ang Mount Ibuki. Kung papunta po tayo mismo sa Fukoiken, ayan, so dito guys, instead po na pakaliwa tayo, kung gusto nyo pong pumunta ng Mount Ibuki, diretso lang po tayo dyan guys. Dire-diretso na po yan hanggang sa marating nyo po ang destination po mismo ng Mount Ibuki po. Alright, so may ano din doon, may entrance din po siya, parking. Yan, so may bayad po yata ang parking space. Ayan, so ilapit ko lang po ng konti guys. Ayan po. Okay, so dyan po natin guys, pwede po tayong umakyat dyan sa mahilig po
mag-hiking. Ayan. Yan po. So, okay. At babiyahe naman tayo guys. So, ito ay pinapakita lang po ni Kindness kung ano na po yung mga lugar po na pwede nating pasyalan. Alright? So, ayan guys, katulad po ng sinabi ko, pakaliwa po tayo guys dahil hindi naman po tayo pupunta sa Mount Ibuki. So, kung sakaling pupunta kayo guys, diretsuhin nyo lang po iyon. Okay? So, ayan guys, dahil kumaliwa po tayo dahil yung destination po ni Kindness ngayon ay papunta po ng Tsurunga Fukoiken. Alright? And then, para po sa kalaman ng lahat, kapag ang winter po dito sa Japan, lalo na po sa month of December or January, ayan po, ang Fukoiken po is medyo yung snow din po, makapal din po. Ganyan guys. So, kung gusto nyo rin po maka-experience dyan ng mga snow, pwede rin po kayong mamasyal dyan guys. Kaya lang, syempre yung ating sasakyan, ihanda nyo po talaga ang inyong gulong. Okay? So, ayan guys. Ito yung pinaka gusto talaga ni Kindness. Madalas nababanggit ko po tuwing vlog ko kapag bumabiyahe si Kindness. Madalas rin po na sinishare ko po sa inyo kung ano yung mga nadadaanan ko po. Okay? So, hindi lang naman po ngayon ko lang ito na vlog. Ilang beses na rin po kasi akong dumaan dito at madalas rin pong nakukuhanan ko yung ibang parte po ng biyahe ko dito noon sa papunta po ng Tsurunga Fukoiken. So, sinishare ko po talaga sa inyo guys kasi hindi po nakakasawa kasi ang view talaga na isa sa mga na-amaze ako kapag bumabiyahe po si Kindness. Yan po, sobrang nakaka-relax po talaga ang lugar na kung saan katulad po nito guys, instead na dumiretso kami, pwede rin po kasing dumiretso yun guys papunta po ng Tsurunga Fukoiken. So, since si Kindness ay gusto ko rin po ditong makita po ang mga puno, kaya kami pumunta sa kanan. Yan. So, pwede pong dumiretso doon. Kung napansin nyo po, bigla kaming kumanan dahil ang purpose ko po dito guys ay gusto ko rin pong i-share sa inyo kasi nga po, pag ganitong mga oras kasi, kapag diniretso po natin yung way na kanina po, medyo maraming traffic lights. Pero kapag dito po kayo dumaan guys, konti lang po yung traffic lights na mararanasan natin. Okay? So, dito guys, hindi lang na walang masyadong traffic lights, maganda pong daanan dito kasi nga nakakatulong rin po ang mga puno. Yan. So, ayan po guys, napansin nyo po, nagbibigay lilim po talaga sa mga daan. So, madalas guys, mas maraming dumadaan ditong mga naka-motorbike. Ayan. So, yan po guys. So, dito guys, madalas kaming dumaan kasi nga po, lalo na kapag summer, kapag galing kami sa beach, pauwi po, may dinadaanan kasi kaming store. Ayan, so maya-maya po i-share ko po sa inyo kung ano po yung store na iyon, kung bakit gusto-gusto rin namin dumaan dito kapag summer. Ayan, so hindi lang guys na parang ma-board ka sa biyahe dahil makikita mo rin po, pwede po kasi kayong mag-stop over dyan, katulad po niyan guys, marami din po kasing mga pwedeng gusto nyo magutom kayo, ayan po, pinapakita ko po sa inyo, pwede pa kayong magpahinga, need nyo po ng toilet. Ayan, so maraming pwede nyo pong daanan guys habang namamasyal po kayo papunta po sa Tsurunga Fukoiken. Ayan, katulad po yan guys, isa sa mga sinishare ni Kindness na napakagandang view. So kung mahilig po talaga kayo guys, kung nature lover kayo, mahilig kayo sa road trip, so why not, pwede kayong dumaan dito, pwede kayong huminto saglit, gusto nyo magpicturan. Ayan, so wala makakapigil po sa mga gusto nyo pong gawin dito. Okay? So yan guys. At syempre, dahil nga po katulad po na nabanggit ko kanina kung bakit isa sa mga gustong gusto po namin na dumaan talaga po dito sa kapag tuwing summer po, may binibili kasi kami dyan na prutas. Ayan. So, may madadaanan po kayo dyan guys na farm. Ayan. So, farm po ng mga
grapes. Alright? So, malapit na rin po tayo guys kung saan pwede po kayong dumaan. Hindi ko na po lahat kasi pinapakita ang lahat ng mga dinadaanan ko po dahil almost 2 hours po ang biyahe ni Kindness dyan. Kaya, yung mga kunting pasilip ko lang po guys sa aking video ngayon. Ayan, so matuturo naman po sa inyo yan guys kapag gumamit po kayo ng Navi. Ayan, sa lahat po ng mga kababayan ko po dito sa Japan. Alright, so ayan guys, at ito po yung tinutukoy ko na store. Ayan po, yung farm po ng grapes at napakamura, napakatamis po, kaya maraming dumadaan dyan guys. Ayan po yung kanilang farm po, napakalawak po niyan. Ayan, so wala po siyang mga buto-buto, and then napakatamis po talaga guys, kaya napakarami nilang customer dyan. Kahit hindi pa nagbubukas, nakapila na po ang mga tao dyan para bumili. Alright, lalong-lalo na po kapag summer po sa Japan. Dahil nga po maraming bumabiyahe, kaya marami din pong dumadaan sa kanilang store mismo. So alright guys, hanggang ngayon kung napansin nyo po, napakaganda pa rin ng view na nadadaanan ni Kindness. Hindi ako nagsasawa guys na dumadaan dito dahil nga po isa sa mga favorite ko po talaga ito na road trip. Ayan. So, lalo na guys kapag mahilig po kayo sa mga motorbike. Ayan. 'Di ba guys? O kung napansin niyo po, sobrang napakaganda po talaga ng mga puno. Nakikita niyo po, lalo na kapag winter po, manadaanan niyo po na iba-ibang kulay po ng dahon. Ayan. So, since ngayon is summer, yan po ang mga napakita kong kulay ngayon. At syempre guys, dahil napabalita po ang Japan na shortage po ng bigas. Ayan. So, ito po yung katibayan guys na marami pong bigas naman sa Japan. So, ang mga farmer lang po is nahirapan po sa pag-harvest nung time na yun dahil nga po panay ang ulan. So, ulitin ko lang po, marami naman pong supply talaga ng bigas dito sa Japan. Alright guys, at paglabas po natin mismo sa tunnel guys, ayan. So, ito naman po yung view na makikita natin ang Biwako Lake. Ayan po. So, dadaanan po natin yan guys ngayon. Ayan. So, ito yung pinaka-largest lake in Japan. Okay. So, pwede naman guys, kapag babiyahe po kayo dito, pwede po na dumiretso naman po. Pwede rin pong pakaliwa. Yan. Alright. Wow. O, diba? Ka-nice. Uy. Ayan po. So, dito po yung pwede po tayong dumiretso doon guys. Ayan, kung nakikita nyo po, pwede pong dumaan doon. Pwede rin po dito. Ayan. Okay? Ayan po. So, kung gusto natin na makita yung magandang view po ng Biwako Lake, ayan. Okay? Ayan po. So, pwede rin po dito guys mag-fishing. Ayan. Pwede pong mag-fishing dito. Ayan po. So, dito guys, halos din naman po na vlog ko na po ito. Ayan. So, hinto ko muna saglit sa inyo guys. Ayan po. So, gusto nyo pong mag-fishing. May na-vlog na rin po kasi ako dito noon. Ayan po. So, ngayon is, pinakita ko lang po talaga guys, para po ito guys, sa mga kababayan ko nga po na, kung para malaman nila kung ano bang meron dito, papunta po tayo sa Fukoiken o Tsurunga kapag galing po tayo sa Gifuken. Ayan, para sa mga gusto pong pumunta. Okay, so dati po is pasyalan din po kasi ito, ayan, pero wala na. Hindi ko po alam kung ano pong nangyari dyan guys. Okay, siguro nung nag-pandemic. Ayan. No, nung recession. No, nung recession pala. So before pandemic pa. 2007 or 9 ba yun? 2007. Ayun. So maraming namamasyal daw dito noon guys. Okay. Ayan, let's go. So, ikutin natin to ngayon guys. Ayan, so napakalaki po ng lake na ito. Ayan, tapos kapag ito naman tayo dadaan, ayan, marami din mga puno, di ba? Okay, so ito po ay sinishare po talaga ito ni Kindness para po magkaroon din po kayo ng idea. Ayan po. Lalo na din po sa mga gusto rin pong mag-vlog dito sa Japan. Yan. So, isa po ito guys na maganda rin po na pwede po kayo dito magpicturean, magkuha ng mga videos. Ayan. So, dito po guys, minsan may mga event rin po dito. Yan.
may mga event rin po dito guys minsan. Maraming tao din po dito minsan guys. So ngayon wala po, walang ano ngayon, wala silang mga activities dito banda. Okay, wow, di ba ang ganda no? Ang ganda guys. Okay, wow. Di gaano kaya lang kano yan no, kalalim. Ang laki no. Pag mga ganitong ano guys na ano si Kindness eh, grabe yan, yung parang speechless. Hindi na nga makapagsalita, bulol pa, Diyos ko Lord. Wow, ganda tignan no. Alright, yan dito, pwede dito mag ano, jet ski, ano pa ba, ano ba yun, may nagfi-fishing. Ayan. Ang daming pwedeng gawin dito eh, no? Diyan pa yung lutuan nila. Okay. Ganito kasi pag ano sa Japan eh, no? Ang laki guys, no? Diba? Pansin nyo po, so bumabiyahe tayo, tumatakbo po yung sasakyan, ang laki po talaga niya. Dito pa, no? Wow. Ang ganda. Ito yung gustong-gusto ko guys kapag babiyahe, 'di ba? May makita tayong magagandang view. Katulad po nito. Okay na po si Kindness, guys. Wow. Alright. Ka-nice kayo, oh. Okay. Ito yung ano guys eh, kaya ano, Biwako Lake, largest lake in Japan. Okay? Yan po. Alright guys, at dito naman po tayo. So ayan, so kanina siguro nag-ano sila dito, tapos na sila, oh. Nagligpit-ligpit na eh. May mga dala silang parang mga boat nila. Okay, so yun po guys, kapag hindi po tayo, ayun, may nag-fishing, oh. Kapag hindi po tayo dumaan sa tunnel guys, dito po tayo, ito yung makikita natin. Alright? Yan po. Saan pala? Nag-fishing. Fishing. Rubber boat. Oo nga eh. Nagdala ng mga ano sila. Dami nila. Yan. So, hindi ko to anuin guys, babatayin. Pakita ko lang po talaga sa inyo kung ano po yung labas nito after dito na dumaan tayo. Okay? May bike lane. Yung mga blow ang tatat, bike lane. Yes. Kahit nandito guys, hindi po siya ano, safe pa rin po kapag makabisikleta tayo kasi napansin niyo po yung blue na lane, yan po is para sa mga nagbibisikleta. Alright? Okay. So, ayan guys, yan po yung labas natin dito. Kapag gusto niyo pong makita yung Biwako Lake mismo, hindi po kayo na dumaan. So kung halimbawang dumaan po tayo guys sa tunnel kanina, ito po yon, doon po yung tunnel banda guys, tapos diretso yan, ganyan na po ang labas. So ngayon dito po tayo, so pakaliwa tayo guys para diretso tayo sa ating destination sa Tsuruga Fukoiken. Ayan.
patutunguhan. Ayan. So, thank you kaayo sa pagsubaybay guys ha sa aking vlog ngayon. Sa mga na-share po ni Kindness guys. Ito po ay sinadya ko po guys kasi minsan nga po, kahit kasi ako, din nandito ako sa Japan, naghahanap kasi ako ng pasyalan na, lalo na kapag nasa malalayo, naghahanap po kasi ako guys na yung hindi lang isa ang mapuntahan natin para kumbaga sulitin natin yung biyahe natin, sulitin natin yung araw ng pasyal natin. Ayan po. So ganun po yung ano ni Kindness, nasa isip ko po palagi kapag pumupunta ako sa malalayong lugar. Okay? So ito naman po ay binahagi ko lang po talaga ngayon sa mga kababayan ko po dito sa Japan guys, na o kahit sa mga gusto pong mag-tour dito sa Japan, na kung ano ba yung mga pwede niyo pong pasyalan sa isang lugar na ito. Yan, kung sa katulad niyan, kung saan tayo pwedeng kumuha ng hotel, kung ano ba yung mga open ng pasyalan. Ayan, so isa ito sa mga binabahagi ni Kindness, na kung gusto niyo rin po kasi marami kayong mapuntahan, dapat maaga rin po ang alis natin sa ating bahay. Ayan, para mas marami pa tayong mapuntahan, mapasyalan. Alright? So, ayan guys, dito na po yung pinakagusto ni Kindness dahil nandito na po tayo guys sa ating destination at nakikita nyo po ang dagat na guys. Alright, so nandito na po tayo mismo guys kung saan at palapit na po talaga tayo sa ating paroroonan po. Okay, so mula dito guys, pwede po kayong mag-fishing, maligo, ayan. So depende na po sa inyo guys kung ano pong gusto ninyo na lugar dito. So kayo na pong bahalang mag-research kung alin po yung gusto niyo na mga beach resort dito guys. So sunod-sunod na po yan guys, nakakahilira na po dyan ang mga beach resort ngayon. So kung ano lang po yung mga pinapakita ngayon ni Kindness na beach resort po. So yan lang mo din po ang pwede ko rin po na ma-share, pero sa totoo lang po kapag diretsuhin niyo po ang biyahe nito, katulad po nito na dinadaanan natin ngayon, kapag dire-diretso lang po tayo niyan guys, marami kayong pagpipilian dyan. Okay, so yun po ang mga sinishare ko po sa lahat po ng mga kababayan ko po dito sa Japan na gusto pong mamasyal at maka-experience ng mga iba't ibang beach resort po dito sa Tsurunga, Fukoiken. Ayan, so marami po kayong pwedeng pagpilian na lugar. Ayan, so ulitin ko lang po, marami lang din po mga bawal, lalo na po sa barbecue. Okay, so yan po guys, madalas po na iniingatan kasi ng mga Japanese ang pag-barbecue po, lalo na kapag malapit po sa mga puno. Okay, so yan po guys, at iniingatan din nila ang buhangin. So yan po ang mga sinishare ni Kindness para sa mga gustong mag-barbecue, dahil nga po kapag may mga uling, ayan, so yan po yung kanilang mga kasi nga po para sa mga buhangin at punong kahoy po na tinatanim nila mismo sa gilid po ng tabing dagat. Alright? So, ayan guys, paglabas po natin sa mga tunnel, ayan po, isa pa rin ang ating sinishare sa inyo ang, syempre, napakaganda pa rin ng mga tanawin na makikita natin guys. Ayan, so medyo, kapag palapit na palapit po tayo sa ating mga destination talaga guys, madalas din po gumagawa ng mga tunnel ang mga Hapon, kasi nga po, pwede kasi kayong dumaan doon mismo sa baba guys, kung napansin nyo po kanina may mga daanan sa baba. Kasi nga po marami pong mga tunnel na pwedeng mas malapit po ang ating destination. Okay? Alright guys, may tatlo po tayong tunnel na nadadaanan po guys. Ayan, so ito po yung pangatlong tunnel guys na malapit na po tayo sa ating destination po sa Diamond Beach Resort. Ayan, so hindi lang naman po ang Diamond Beach Resort nandyan guys. Marami po kayong pagpipilian dyan. Ayan. So, ito ay medyo mahaba-haba po ang tunnel natin. Alright? So, sa mga nakaka-upload ko po na pumunta po ako sa mga beach resort din. Ayan, so madalas po nakakadaan tayo ng mga tunnel. Yan po. Dahil, yun nga po guys, ang mga Hapon is mahilig po mag-utas. Yan. Kung saan po is pwede po silang maging mas malapit po ang biyahe natin. Alright? Ayan po guys. So ito na po yung ating panghuling tunnel po para po sa ating destination ngayon. Alright? So marami naman pong tunnel guys. Kapag dumiretso pa po kayo, marami pa po kayong madadaanan
din na tunnel. So hindi naman sobrang dami talaga, pero madalas may tunnel po kayong madadaanan. Okay, ayan guys, tagarating na po tayo. Alright, sa ating destination. So sa mga nakaraang upload ko po guys, isa kapag vlog po ako dito noon. Ayan, so marami pa rin pong naliligo dito. Ayan, so dito ako noon naligo. And then na-vlog ko rin po siya. Ayan, hindi ko lang maalala kung anong buwan yun. At the same time, marami pa rin pong pumupunta sa dagat. Okay? Ayan, tapos hindi tayo dito guys, sa kabila tayo. Ayan, dahil dito po ako noon, kasama ko po yung aking unika iha. Ayan, so sa mga gusto po lang na dito na pwesto, pwede po guys, ayan, mang parking area. And then may toilet din po. Ayan po yung toilet dyan guys. Okay, ayan. Tapos tayo naman guys, dito naman po tayo banda. Okay, dito tayo ngayon guys. Ito po yung destination ngayon ni Kindness. Okay, ayan, pasok tayo guys. So walang bantay, ibig sabihin wala tayong entrance fee nito. At ang dami pa rin palang naliligo ngayon. Okay, so hanap muna tayo ng parking Masa sila tapita? area pit. Okay, so ayan guys, nakarating na po tayo ngayon. Nasa parking area na po si Kindness. Ayan po, so pwede po dito guys, doon po kayo banda na beach, doon po kayo banda maligo. And then pwede rin po dito. And then doon sa kabila guys, may toilet din po siya. And then iba naman po dito yung place na to, may toilet din. Ayan po guys, may toilet din po siya. And then hanggang doon po sa dulo. Alright, so mamaya is pupuntahan natin yan guys. So abangan nyo po yung aking susunod na upload na videos. Ayan po, so na-amaze lang po talaga si Kindness sa puno. Okay, yan po. Alright guys, ako na po ay magpapaalam muna sa inyong lahat. So thank you po sa pagsubaybay. At sana is nagustuhan niyo po yung aking naibahagi guys sa pagbiyahe ko po sa pagpunta dito, para magkaroon din po kayo ng idea. Ayan, sa mga kabayan ko po na gustong magmasyal at masulit ang pasyal po papunta dito sa Turunga Beach Resort. Ayan, so dito guys, ulitin ko lang po, hindi lang po dito ang pwede niyo pong maligo. Yan, na dagat. Marami pa po hanggang doon sa dulo. Yan, okay? So this time is pupunta muna ako doon guys. At please po, abangan nyo po ang aking susunod na ma-upload na videos po dito sa aking napuntahan ngayon sa Turunga Phuket po. Okay? Yan po guys. So maraming salamat po sa pagsubaybay nyo po guys. At please, abangan nyo po ang aking susunod na ma-upload na videos. Lalo na po mamaya guys, sa mag-fishing po kami. Okay? Bye guys! Domo arigatou gozaimasu! Guys, nandito tayo ngayon guys sa loob mismo. Ayan, so mapakita ko lang sa inyo guys. Kasi, ayan po oh, may lubid talaga siya guys oh. Na pwede kang pumunta doon. Ayan.